Tara, pag-usapan natin ang isa sa mga pinakakilalang alamat sa Pilipinas, ang kwento ng Agila. Pero hindi lang to basta kwento tungkol sa isang ibon ha. Ito'y tungkol sa tapang, pagbabago at yung lakas na, alam mo yun, nakatago pala sa loob ng bawat isa sa atin. Pakinggan natin. Naisip nyo na ba to? Bakit pag sinabing agila, ang unang pumapasok sa isip natin ay tapang, lakas, kalayaan, di ba? Well, ang sagot pala dyan ay nasa kanyang hindi kapanipaniwalang pinagmulan. So, simulan natin sa umpisa. Dito natin makikita ang kanyang, napakahambak na simula. Malayong malayo sa kilala nating Agila ngayon. Mahirap paniwalaan, no? Pero totoo, ayon sa alamat, ang hari ng himpapawid na tinitingala natin ngayon nagsimula bilang isang simple, ordinaryong ibon. Walang special sa kanya, kumbaga. At hindi lang siya ordinaryo ha. Tingnan nyo to. Siya raw ay maliit at mahina. Isipin mo, isang ibon na takot sa taas. Parang, paano nangyari yon? Mas gusto pa niyang magtago sa lilim ng mga puno. At dahil dito, syempre, siya yung laging sentro ng tuksuhan. At alam mo yon, sa gitna ng lahat ng pangungutya, dumating yung isang moment, isang tanong na babago sa lahat. Tinanong niya sa sarili niya, ganito na lang ba talaga ako? Yung tanong na yon, yun yung nagsindi ng apoy sa puso niya. Yung pagnanais na magbago. At dahil sa pagnanais na yon, dito na papasok yung ikalawang yugto, ang kanyang dakilang pagsubok. Ito na yung pagkakataon na hinihintay niya. So, eto na nga, biglang nagpatawag si Bathala sa lahat ng mga ibon. Mayroon siyang isang pagsubok, isang hamon, at ang sino mang makapasa dito, siya ang kikilalaning pinuno ng lahat at bibigyan ng pambihirang kapangyarihan. Pero teka, linawin natin, di lang to basta pa-contest. Ang pagsubok na to, malalim ang kahulugan. Dinesign to ni Bathala para sukatin hindi lang yung pisikal na lakas, kundi yung tibay ng loob, yung puso. At hindi lang isa, kundi 3 pagsubok. At bawat isa, mas mahilap sa nauna. Una, kailangan akyatin yung bundok na halos abot langit na. Pangalawa, kailangan daanan at lampasan yung pinakamalakas na bagyo. At panghuli, kailangan niyang harapin ang isang halimaw na kinatakutan ng lahat. Grabe, di ba? Siyempre, ang daming nag-volunteer. Yung mga malalakas, yung mga mayayabang na ibon, lahat sila sumubok. Pero anong nangyari? Sa unang pagsubok pa lang, sa pag-akyat pa lang ng bundok, isa-isa na silang sumuko. Tila imposible raw talagang magawa. Dito na ngayon pumasok yung bida natin, yung maliit na ibon na pinagtatawanan ng lahat. Sa kabila ng takot, sa kabila ng kaliitan niya, may isang bagay siyang taglay na wala sa iba, yung determinasyon na hindi natitinag. Buong-buo ang loob niya, hinarap niya ang hamon. At ngayon, mapupunta na tayo sa kasukdulan ng kwento, ang gantimpala para sa pambihirang katapangan na ipinakita niya. Paano niya nagawa? Well, yung bundok, tiniis niya. Yung bagyo, ginamitan niya ng talino para malampasan. At yung halimaw, hinarap niya hindi gamit ang lakas, kundi gamit ang tibay ng puso. At sa huli, siya, yung maliit at mahinang ibon, ang nag-iisang nagtagumpay. At kitang-kita naman dito yung naging transformasyon niya mula sa pagiging mahina at maliit, naging malakas at magarbo. Mula sa ibong takot lumipad, siya na ngayon ang hari ng himpapawid. Ang dating pangkaraniwan, ngayon ay naging bukod tangi. Sobrang namangha si Bathala sa pinakita niya. At dahil doon, ang gantimpala ay hindi lang isang titulo. Binigyan siya ng bagong katauhan, isang anyo na salamin ng kadakilaan ng kanyang puso. Ibinigay sa kanya ang matatalas na mata para makita niya ang lahat mula sa itaas. Malalakas na pakpak para maabot ang anumang pangarap. Matutulis na kuko para protektahan ang sarili at ang mga naapi. At yung korona ng balahibo sa ulo niya, simbolo yan ng katapangan niya. At mula noon, siya ay nakilala bilang ang Agila. Ang ganda ng kwento, no? Pero syempre, sa bawat alamat, may aral. Ano ba talaga ang gustong iparating sa atin ng paglalakbay ng Agila? At ito na siguro yung pinakamahalagang aral. Isang napakagandang paalala na yung itsura natin o yung kasalukuyan nating estado, hindi yon ang basihan ng tunay nating kakayahan. Ang totoong lakas, galing sa loob, galing sa puso. Alam mo,
Itong alamat ng agila, parang kwento na rin ng bawat Filipino, di ba? Na kahit sino sa atin, gaano man tayo kaliit o kahina sa simula, may kakayahan tayong harapin kahit yung pinakamalalaking pagsubok. Ang kailangan lang ay yung determinasyon. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na to. Sa buhay mo ngayon, ano ang mga bundok na kailangan mong akyatin? Ano yung mga bagyong kailangan mong suungin? At yung mga halimaw na kailangan mong harapin? Sana yung kwento ng agila magsilbing inspirasyon na nasa loob mo na ang lakas para maabot ang anumang taas na gusto mong liparin.